Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Lito. Nais ko sanang ibahagi ang kwentong ito sa inyong channel. Itong ibabahagi ko ay naging karanasan ng aking lolo noong mga panahong sumasama pa siya sa mga mangingisda na taga rito sa amin. Nangyari ang kwentong ito bandang dekada 60 sa bahagi ng isang isla dito sa Visayas. Hindi ko na lang po babanggitin kung anong pulo ito dahil isa rin ito sa mga dinadayo rito. Itago na lang natin si Lolo sa pangalang Noli. Itong si Lolo Noli ay sinasabi nilang may tangan daw na agimat na kung tawagin ay Infinita Berhen. Mainam daw iyan sa kung anumang uri ng paglalakbay at maging sa mga trabaho o negosyo. Dahil binata pa noon ang aking lolo, naging malaya siya sa kung anumang gawin niya. Dahil sa nais niyang magkapera noon, ay nagpasya siyang sumama sa mga kanayo nila sa pangingisda. Ayaw sana siyang payagan ng kanyang mga magulang, subalit wala naman silang nagawa dahil nais lang naman ni Lolo Noli na magkaroon ng ipon. Sa mga unang araw ni Lolo sa pagsama sa kanyang mga kanayon, ay wala namang kakaibang nangyari o naranasan. Subalit dumaan pa ang mga gabi. Sa tuwing papalaot na sila, ay madalas na umiinit ang kanyang pakiramdam. Pansin niyang nagmumula ayon sa kanyang agimat, kaya naging alerto si Lolo. Hindi siya nakampante dahil malakas ang kanyang kutob na may kakaibang mangyayari sa paligid. At kung hindi man, ay may panganib siyang kakaharapin. Noong mga panahon na iyon, ay madalas na may naririnig na si Lolo na mga paghuni ng tiktik. Sinasabi niya iyon sa kanyang mga kasama, subalit pinagsasabihan na lamang nila siyang huwag nang pansinin iyon. Ang sabi pa ng isa nilang kanayon ay ibon lang iyon na dumadaan sa kanilang ibabaw. Kahit na gano'n ang sinasabi ng kanyang mga kanayon, ay hindi naging kampante si Lolo. Pamilyar siya sa mga huni ng aswang at alam niya ang nasabing huni ay gawa ng nasabing nilalang. Subalit dahil marami naman sila, ay hindi na siya nabahala pa. Mas inisip pa nga niya noon ang perang makukuha niya sa pagsama sa kanila. Inakala niya na hanggang sa ganoon lang ang makakayang gawin ng aswang. Subalit iyon ang pagkakamali niya. Isang beses noon, dahil sa alam niyang madilim ng madilim ang gabi, ay nagpasya siyang tumungo sa tabing dagat. Tumambay siya sa kanilang kubong pahingahan upang doon hintayin ng mga kanayon na makakasama niyang magpalaot. Habang nakatambay at ninanam ng mga malamig na simoy ng hangin, ay muli niyang naramdaman ang pag-init ng kanyang katawan. Hindi naman daw maalinsangan ng panahon, pero gano'n na lang ang pagtataka ni Lolo Noli dahil sobrang init daw ng kanyang pakiramdam. Sinapo niya ang kanyang medalyon at napagtanto niyang doon pala nagmumula ang kakaibang init na nararamdaman niya. Habang nasa ganoong sitwasyon, ay biglang nagulat si Lolo dahil may narinig siyang mabibilis na yabag sa labas ng kubo. Inakala niyang baka mga kanayo niya iyon. Subalit labis ang kanyang pagtataka noon nang wala naman siyang makitang ibang tao. Ilang minuto pa siyang nanatili sa ganoong sitwasyon hanggang sa may matanaw na siyang mabilis na gumagalaw. Sa pagkakatanda ni Lolo, ay may 3 beses niyang nakitang pabalik-balik ang isang malaking aso. Nasisipat niya raw kasi iyon dahil sa isang malaking siga na nasa tapat ng isang kamalig sa hindi kalayuan. Nung mga panahon na iyon ay nagtataka si Lolo kung bakit parang may kakaiba sa asong iyon. Lalo pang nadagdagan ng kanyang pagtataka nang mapansin niyang nagbabaga ang mga mata ng nasabing aso at mabalasik iyon kung tumitig. Subalit nung makita nitong nakasilip si Lolo sa bintana ng kubo, ay parang natakot ito at hindi na muli pang bumalik. Hindi rin alam ni Lolo kung saan iyon nagtungo dahil madilim ang paligid. Inisip ni Lolo na baka guni-guni lang niya ang nakita niya. Kaya hindi niya nagaanong pinagtuunan iyon ng pansin. Dulot ng kanyang pagtataka, ay lumabas siya ng kubo at nagmatsyag sa paligid. Kung ano-ano na rin kasi noon ang naiisip niya patungkol sa kanyang nakita. Mas lalo pang nag-init ang kanyang pakiramdam noon nang maisip niyang aswang ang malaking aso.
Ang labis lang na ipinagtataka noon ni Lolo Noli ay kung bakit nadako roon ang aswang, gayong wala namang buntis sa paligid. Ilang sandali rin siyang nanatili doon. At nang mawari niyang wala na doon ang inaabangan niya, ay naisip niyang pumasok na uli sa kubo. Bumalik siya sa pagkakaupo sa loob ng kubo at hinintay ang iba pa niyang mga kasamahan. Sa kabutihang palad, makalipas ng 10 minuto, ay nakarating na rin sila sa kubo. Hindi na sila nag-aksaya ng oras noon at agad na inihanda ang kanilang mga kagamitan. Dahil sa pagiging abala nila, ay hindi na nagawang maikwento ni Lolo sa kanilang mga kanayon ang patungkol sa kanyang nakita. Muntikan na nga niyang makalimutan iyon dahil sa pagiging abala nila. Nang mga panahon nasa laot na sila at sumusubok na mangisda, ay muling nakarinig si Lolo ng mahinang paghunin ng tiktik sa ibabaw nila. Pinanindigan siya ng balahibo sa batok at kahit ayaw niyang sabihin sa kanyang mga kasama ang patungkol doon, ay hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Ikinuwento niya ang nakita niya kanina. Sinabi niya sa kanila na may nakita siyang aso sa labas ng kubo. Pabalik-balik ito at kitang-kita niyang nagbabaga ang mga mata nito. Napatawa naman ang kanyang mga kasama at sinabing guni-guni lamang niya iyon. Nasa kalagitnaan sila ng pangingisda noon nang magwika ang isa sa mga kanayo nila na kung natatakot daw siya sa aswang na nasa lupa, ay mas matakot daw siya sa aswang na nasa dagat. Hindi alam ni Lolo ang patungkol sa sinasabi ng kanayo niyang iyon. Kaya nag-usisa siya. Subalit wala siyang direktang sagot na nakuha. Ang tanging sabi lang ng kanayo niyang iyon ay kapag may nakita raw silang bagay sa dagat na hindi naman dapat nasa dagat, doon na raw sila matakot. Maaaring engkanto sa dagat iyon o kung hindi man ay aswang dagat. Natahimik na lang si Lolo at nakaramdam na rin ng takot. Kaya nagpasya siyang itigil na ang pag-uusisa at minabuting ibaling na lang ang pansin niya sa ibang bagay. Nagsisimula na rin kasi bumigat ang kanilang lambat, kaya sinubukan na rin nila itong hatakin. Hindi nga sila nagkakamali ng iniisip dahil may mga nahuli na silang isda. Pinuri pa siya ng mga kasama dahil magmula raw nung sumama siya sa pangingisda ay marami na ang kanilang mga nahuhuling isda. Nagtawanan pa sila dahil baka raw sa sobrang swerte nila ay hindi lang isda ang kanilang mahuli. Tumawa ang mga kasama ni Lolo, samantalang siya naman ay nakakaramdam na ng kakaibang init. Ang naramdaman niyang iyon ay kawangis ng pakiramdam niya nung makita niya ang asong nagbabaga ang mga mata. Agad siyang napaisip na baka nasa paligid langan nila lang na iyon. Pero kung sakaling aswang man iyon, ay sigurado siyang hindi ito makakalusong sa tubig dagat dahil maalat ito. Marami ang mga masasamang nilalang na nakokontra ng alat ng dagat, lalo na't ito rin ang ginagawang asin na mabisang pangontra sa mga manananggal at iba pang uri ng mga aswang. Napatulala si Lolo habang nag-iisip. Pero agad din siyang bumalik sa kanyang ulirat nang tawagin siya ng kanyang mga kasamahan. Tinanong siya ng mga ito kung ano ang nangyayari sa kanya dahil kanina pa raw siya tahimik na tila dagat na napakalalim ang iniisip. Ang tanging nasabi niya lang ay hindi maganda ang kutob niya. Kanina pa kasi umiinit ang buo niyang katawan. Pinagtawanan uli siya ng kanyang mga kasama. Sinabi ng mga ito na baka kailangan na niyang mag-asawa para may mabalingan na siya ng init ng kanyang katawan. Tumawa na lang din noon ang aking abuelo at hindi na lamang pinansin ang kung anumang nararamdaman niya. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang ginagawa nang mapalingon si Lolo sa hindi kalayuan. Para kasing may dumaan sa kanilang ibabaw na parang malaking ibon. Kahit na hindi nakita ni Lolo, ay alam niyang isang ibon iyon dahil sa pagaspas ng mga pakpak nito. Biglaan ang naging pagdaan ng kung anumang nilalang na iyon. Dahilan para humangin ng malakas na halos masira na ang layag ng kanilang bangka. Hindi alam ni Lolo kung ano iyon. Subalit dahil walang humpay ang init ng kanyang medalyong kwintas, ay alam niya nang nasa panganib silang lahat. Napamura ang iba niyang kanayon at agad na napatingala.
Patuloy pa rin kasi nilang naririnig ang pagaspas ng pakpak na siyang naging rason kung bakit bigla silang napasigaw lahat. Minura nila ang kung anumang lumilipad sa itaas nila sa pag-asang matakot ito. Subalit hindi na tinagan nila lang na iyon at ipinagpatuloy nito ang pag-aligid sa kanilang bangka. Ilang sandali pa ay muling bumalik ang dambuhalang ibon na iyon, kaya napayuko ang mga kasama ni Lolo Noli. Siya naman ay nananatiling nakatayo at pinagmasdan kung anong uri ng ibon ang umaaligid sa kanila. Dahil sinipat ng maigi yun ni Lolo, ay nagawa niyang maaninag ang bahagi at direksyon kung saan nagtungo ang malaking ibon. Nalaman din ng aking abuelo na hindi lang nag-iisa ang ibong iyon dahil dalawa sila. Ngayon lang din siya nakakita ng ganong klase ng mga ibon. Nang hindi na nakabalik ang dalawang ibon, ay itinuro ni Lolo sa kanila kung saan pumunta ang mga ito at sinipat nilang maigi ang direksyong iyon. Sinubukan pa nilang ilawan iyon, subalit wala silang nakita kahit ano. Ang tanging na ulinigan nila mula sa hindi kalayuan ay ang pagaspas ng pakpak. Dahil ayaw nilang maantala ang kanilang trabaho, ay hindi na lamang nila pinansin ang bagay na iyon at ipinagpatuloy na lamang nila ang kanilang gawain. Subalit kahit pa naibaling ni Lolo ang pansin niya sa kanilang pangingisda, ay sumasagi pa rin sa kanyang isipan ang patungkol sa sinabi ng kanayo niyang aswang sa dagat. Dinaragdagan pa iyon ang pakiramdam niya na parang may panganib na nakaabang sa kanila. Sa kadahilanang iyon, ay napasapon na lang siya sa kanyang medalyon na Infinita Berhen at napadasal dito para sa proteksyon. Nagulat na lamang sila nang may naulanigan silang huni ng ibon na sobrang lapit sa kanilang pwesto. Napakunot noo si Lolo noon at nagtaka kung bakit nagkaroon ng ibon doon, gayong wala naman silang narinig na pagaspas ng pakpak na papalapit sa kanila. Dahil patuloy niyang naririnig ang paghuni ng ibon, ay kinalabit niya ang kanyang katabi. Sinabi niya rito ang patungkol sa ibon at binulungan naman siya nito na huwag nang pansinin iyon dahil baka kung anong nilalang iyon na may masamang binabalak sa kanila. Napatango na lamang si Lolo at nagpa siyang tumahimik na lang. Habang nasa ganoong sitwasyon ng aking abuelo, ay ramdam niyang pumipintig-pintig ang medalyon niya na parang may enerhiyang gustong kumawala rito. Ngunit hindi niya na ito pinansin pa. Ipinagpatuloy na lamang niya ang ginagawa niya hanggang sa maramdaman nilang lahat na parang nagiging iba ang direksyon ng kanilang bangka. Parang may kumukontrol sa layag at ipinipihit iyon para tuluyang kumontra sa hangin. Subalit hindi pa rin nila pinagtuunan ng pansin iyon dahil sa nagulat sila sa dami naman ng kanilang nahuling isda. Hanggang sa bigla na lang silang natigilan lahat at nakaramdam ng pangingilabot nang marinig nila ang sunod-sunod na paghuni ng ibon na parang sabik na sabik. Inilawan nila ang bahagi kung saan nagmumula ang ingay na iyon at laking gulat nila nang makita ang dalawang malalaking ibon. Halos dumapo na ang mga ito sa kanilang layag at iyon ang dahilan kung bakit hindi pirmi ang galaw ng kanilang bangka. Ilang sandali pa ay lumipad pa itaas ang dalawang ibon at mabilis na dumaan sa kanilang ibabaw upang dagitin sana sila. Mabuti na nga lang at mabilis na napayuko si Lolo Noli, kaya hindi nagtagumpay ang mga aswang sa kanilang binabalak. Sigurado siyang aswang ang mga ibong iyon dahil hindi normal ang laki ng mga ito na halos masakop na ang kanilang bangka. Sinubukan nilang paalisin ng dalawang ibon, subalit hindi na tinag ang mga ito at tila naghahanda pa ng tamang pagkakataon para umatake uli. Lahat sila ay nagulat nang muling umatake ang aswang at sinubukan dagitin ng isa sa kanila. Subalit hindi ito nagtagumpay. Dahil doon ay napamura sina Lolo. Lahat sila ay kinabahan dahil maliban sa madagit sila ng aswang ay malaki ang posibilidad na tumaob ang kanilang bangka. Subalit habang nasa ganoong sitwasyon, ay kinuha ni Lolo ang isang sibat na gagamitin sana nila sa malalaking isda. Inambaan niyang sisibatin ang isang ibon, subalit mabilis itong nakalayo sa kanila. Ang isang ibon naman ay nasa ibabaw lang nila na parang inaabangan ng kung anumang gagawin nila.
Nang makita ng mga kasama niya si Lolo, ay nagkaroon din sila ng lakas ng loob. Kanya-kanya silang kuha ng kanilang armas. Ang ilan sa kanila ay kumuha ng itak at ang iba ay sibat. Akmang papuputokan na sana ng kasama nilang may hawak na baril ang ibong nasa ibabaw ng kanilang layag. Subalit mabilis ding umalis ang ibong iyon. Inisip nilang hindi na babalik ang mga aswang na iyon, kaya muli nilang itinuon ng kanilang pansin sa pangingisda. Nataon din kasing bumigat na naman ang kanilang lambat, kaya nawari nilang marami na naman ang isang kanilang nahuli. Pinagtulungan nilang hatakin paakyat sa bangka nila ang lambat, hanggang sa maiakyat na nga nila iyon. Saktong nasa bangka na nila ang lambat na may maraming huli at babalik na sana sila sa dalampasigan nang muli silang nakarinig ng pagaspas ng pakpak. At dahil doon ay pinagmumura ni na Lola ang mga aswang upang maipakita nila sa mga aswang na ito na hindi sila nasisindak. Kahit na ang totoo ay takot na takot talaga sila, lalo na't nasa gitna pa sila ng laot. Ngunit dahil sa ginawa nilang iyon ay mas lalong naging agresibo ang mga aswang. Muli silang sinubukan dagitin ng mga ito. Subalit ng mga sandaling iyon ay naglakas loob ang aking abuelo at sinubukan sibatin ang ibon. Hindi sigurado si Lolo sa kung ano mang gagawin niya, pero hindi siya nag-atubili noong mga panahong iyon. Napasigaw na lang noon ang mga kasama niya nang magawa niyang tamaan ng aswang gamit ang sibat. Maging ang aking abuelo ay hindi iyon inaasahan, kaya napailing na lang siya nang makita ang ibon na bumulusok sa tubig. Sinubukan nilang ilawan ang bahagi kung saan bumagsak ang ibong iyon, subalit wala silang nakitang bakas. Dahil doon ay naisip nila na baka hindi tuluyang nahulog sa tubig ang dambuhalang ibon. Walang ano-ano ay narinig nila ang malakas na huni ng isa pang ibon na tila galit na galit. Sa isang pagkisap ng mga mata ng aking abuelo ay inatake sila ng aswang na iyon at muntikan ng tumaob ang kanilang bangka. Dahil sa galit ng mga kasamahan niya ay pinaputokan nila ng baril ang aswang na iyon. Dahil sa ginawang iyon ng isa sa kasama nila ay nagalit naman ang pinakamatanda nilang kasama. Sinabi nitong hindi dapat sila nagpapaputok ng baril dahil baka may mga bantay dagat na makarinig at mahuli sila. Habang nagtatalo sila ay hindi nila namalayang nakaantabay na pala sa kanila ang dalawang ibon. Nagbabaga ang mga mata ng mga ito habang mabalasik na nakatitig kay na Lolo. Nang mga sandaling iyon ay sobra na ang init na nararamdaman ni Lolo. Alam niyang nagmumula ito sa kanyang medalyon na Impinita Berhen, kaya inilabas niya ito mula sa loob ng kanyang damit. Pagkakita ng dalawang aswang na iyon sa medalyon niya ay nanigas sila na parang bato. Nanatili lang silang nakalutang sa ere at ang kanilang mga pakpak ay naging mahina ang pagpagaspas. Sinigawan sila ni Lolo para itaboy, subalit hindi sila gumalaw. Sa pagkakataong iyon ay sinabihan na ng pinakamatandang kasama nila ang lalaking may hawak na baril na paputokan ng mga aswang. Wala na itong pakialam kung may mga bantay dagat man ang makakita sa kanila. Ginawa naman iyon ng nasabing lalaki at ang iba naman ay sinabat nila ang dalawang aswang. Nung mga sandaling iyon ay nakita nila kung papaano bumagsak ang dalawang aswang sa tubig. Inilawan nila ang mga ito at nakita nilang wala ng buhay ang dalawang aswang. Nang makabalik na sila sa isla ay nagpasya silang tumambay na muna sa kubo hanggang sa mag-umaga. Nag-iinuman na lang ang mga kasama ni Lolo. Dahil hindi naman siya umiinom, kaya naupo na lamang siya sa tabi ng kanyang mga kasama at nakipagkwentuhan hanggang sa tuluyan na sumikat ang araw kinabukasan. Dahil lasing na ang kanyang mga kasama ng umagang iyon, kaya siya ang kanilang inutusan para balikan ang iba nilang mga gamit na nasa bangka pa. Sinunod naman iyon ni Lolo at nang makarating siya sa bahagi kung saan naroon ang kanilang bangka, ay laking gulat ni Lolo nang may nakita siyang dalawang tao na nakahandusay sa buhangin. Pareho silang walang saplot at puno ng sugat ang kanilang katawan. Dahil nag-aalinlangan si Lolo na lapitan ng mga ito, kaya hindi siya humakbang patungo sa dalawa. Nagmadali na lang siyang bumalik sa kanilang kubo at sinabi sa kanilang mga kasamahan ang tungkol sa kanyang nakita.
Kahit na mga lasing pa ang mga ito, ay dali-dali silang lumabas ng kubo upang sundan si Lolo. At nakita nga nila sa dalampasigan ng 2 tao, babae at lalaki, na nakahandusay. Wala nang buhay ang mga ito at sugatan pa. Dahil sa nakita nilang iyon, ay nagkaroon sila ng kung anong hinuha na baka iyon ang 2 aswang na umatake sa kanila kagabi habang nasa laot sila. Kaagad nilang ibinalita sa kapitan ng tungkol doon. Subalit wala man lang mga kamag-anak ang kumuha sa bangkay ng 2 kahit inireport na ito ng kapitan sa mga karatig lugar. Napagpasya na lang ng kapitan at iba pang opisyal sa nayong iyon na ilibing na lang ang 2 na tila mag-asawa. May mga nagsasabing malabo raw na aswang ang 2 dahil hindi raw magagawa ng aswang ang makatungtong sa tubig dagat. Ang iba naman ay nagsasabing baka mga itinapong bangkay lamang ang 2 iyon. Subalit malakas ang kutob ni na Lolo at ang mga kasama niya na ang 2 iyon ay ang 2 malaking ibon na umatake sa kanila sa laot. Ganoon na lamang ang pagpapasalamat ni Lolo sa kanyang medalyon dahil iniligtas sila nito mula sa 2 aswang. Naisip noon ni Lolo na kung hindi nila napatay ang mga aswang na iyon, ay baka naging pagkain na sila ng mga ito. O hindi kaya naman ay pinataob ng mga ito ang kanilang bangka. At dahil sa lambat na posibleng lulukob sa kanila, ay hindi sila kaagad makakalangoy na magiging dahilan ng kanilang tiyak na pagkalunod at pagkamatay. Dahil sa pangyayaring iyon, ay bibihira nang sumama si Lolo sa kanilang mga kanayon. Natakot siyang baka sa susunod ay higit pa raw ng kanyang maging karanasan. Hindi nagtagal ay umalis si Lolo sa kanilang isla at nagpa siyang magtrabaho sa syudad. Kahit na nasa syudad na noon si Lolo, ay hindi pa rin nawawala ang kanyang paniniwala sa mga aswang. Kaya naging maingat siya sa lahat ng oras. Kalauna nang bumalik siya sa kanilang isla, ay tila nakalimutan na rin ang mga kwento patungkol sa 2 taong sugatan na tinangay ng alon pabalik sa dalampasigan na pinaghihinalaan nila ng mga aswang. Ito'y kilabot ng misteryo.